Magandang araw. Ako si Brother Vic at welcome sa Brother Vic Think Tank. Kung napanood ninyo ang SONA, malamang narinig ninyo ang terminong Pax Silica. At kung naging tapat tayo sa ating sarili, baka isa rin kayo sa mga nagtanong, ano ba talaga ang Pax Silica? Bagong programa ba ito? Isang negosyo o isa ba itong bagong direksyon para sa economy ng Pilipinas? Sa episode na ito, hindi tayo bibigay ng political opinion. Hindi rin tayo basta sasabay sa mga papuri o mga batikos. Sa halip, gagawin natin ang mas mahalagang bagay. Uunawain natin muna kung ano talaga yung Pax Civica. Dahil dito sa Brother Vic Think Tank, hindi namin sinasabi sa mga tao kung ano ang dapat nilang isipin. Tinuturuan namin silang mag-isip. Okay? Ano ang Pax Silica? So, sa pinakasimpleng paliwanag, ang Pax Silica ay isang programa naglalayong gawing mas mahalagang bahagi ang Pilipinas sa mabilis na lumalawak na mundo ng high technology. Kapag sinasabi nating high technology, pinag-uusapan natin ang mga industriyang bumubuo ng artificial intelligence o AI, computer chips na tinatawag ding semiconductors, data centers, cloud computing, at iba pang mga technology na magiging basihan ng future economy. Sa madaling salita, habang ang ibang bansa ay nagmimina ng ginto o langis, ang bagong kayamanan ng mundo ay information, computing power, at advanced technology. At nais ng Pilipinas na maging bahagi ng pagbabago ngayon. Bakit ito mahalaga? Okay? Isipin natin sandali ang isang ordinaryong araw. Ginagamit natin ng ating cellphone. Nagbabayad gamit ang digital wallet. Nanonood tayo ng videos. Nagtatrabaho gamit ng computer. At ngayon, marami na rin gumagamit ng artificial intelligence. Lahat ng ito ay umaasa sa computer chips. Mabilis na internet infrastructure at malalaking data centers. So habang lumalaki ang pangangailangan ng buong mundo sa AI at digital technology, tumataas din ang pangangailangan sa mga bansang kayang tumulong sa paggawa at pagpapaunlad ng mga technology ito. Kung magiging matagumpay ang Pilipinas sa larangan ito, maaari tayo maging isa sa mga mahalagang bahagi ng global technology supply chain. Tanong, ano ang mga posibleng benepisyo? Kung magiging maayos ang pagpapatupad ng mga proyektong kaugnay sa Pax Silica, may ilang oportunidad na maaring mabuksan. Una, maaring dumami ang dayuhang pamumuhunan o foreign investments. Kapag may mas maraming kumpanya pumapasok sa bansa, mas maraming negosyo ang maaaring mabuo. Pangalawa, mas maraming trabaho. Hindi lamang para sa engineers at IT professionals, kundi maging mga sa construction, logistics, maintenance, security, administration, at marami pang ibang profesyon. Pangatlo, mas maraming pagkakataon para sa mga kabataang Pilipino na magkaroon ng high value skills sa AI, semiconductors, electronics, at iba pang makabagong technology. At panghuli, kung magiging matagumpay ang ecosystem na ito, maaari nitong palakasin ang kakayanan ng Pilipinas na makipagsabayan
na pandaigdigang ekonomiya. Tanong, pero may mga hamon din ba? Oo. At mahalagang pag-usapan din ang bahaging ito. Ang mga modernong data centers at semiconductor facilities ay nangangailangan ng napakalaking supply ng kuryente. Malaki rin ang pangangailangan nila sa tubig para sa cooling system. Kaya kailangan tiyakin na hindi ito magiging pabigat sa mga komunidad o sa ating kalikasan. May isa pang mahalagang tanong. Kapag pumapasok ang malalaking dayuhang kumpanya, paano natin masisiguro na ang pinakamalaking benepisyo ay mapupunta rin sa mga Pilipino? Paano natin mapoprotektahan ang ating pambansang interes habang bukas tayo sa pandaigdigang pamumuhunan? Ito ang mga tanong na dapat pag-isipan ng mabuti. Hindi dahil laban tayo sa progreso, kundi dahil gusto nating maging responsable ang ating pag-unlad. Tanong, ano ang dapat malaman ng ordinaryong Pilipino? Sa tuwing may bagong proyekto o bagong terminong lumalabas, natural lamang na may iba't ibang opinyon ang mga tao. Pero bilang mga mamamayan, mahalagang hindi tayo agad nagpapadala sa emosyon. Mas mabuting unawain muna natin ang mga impormasyon. Tignan ang mga oportunidad. Kilalanin ang mga posibleng panganib. At saka tayo bumuo ng sariling konklusyon. Dahil ang tunay na kaalaman ay hindi nagsisimula sa pagsagot. Nagsisimula ito sa tamang pagtanong. Sa aking pagtatapos, ang pagsilika ay hindi simpleng usapin ng teknolohiya. Usapin din ito ng edukasyon, trabaho, ekonomiya, innovation, at kinabukasan ng Pilipinas. Kung magiging tagumpay man ito o hindi, nakasalalay yun sa mahusay na pagpapatupad, tamang polisiya at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. Okay po? Ako po si Brother Vic. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan natin po ito. Think deeply, live wisely, serve God faithfully. Hanggang sa susunod na episode ng Brother Vic Think Tank. God bless.